Gandang hapon po. So, naiintindihan ko po na ang oras na ito ay oras de peligro. So, kung ano man po ang kailangan ninyo para kayo ay manatiling gising, kailangan ninyo ng kape, ng kukutin, at kung ako po ay nakatulog, joke lang, hindi mo na ako makatulog dito. So, kagaya po ng pangako ko po sa inyo, tatapusin natin ngayong hapon ang Jonah, no? Jonah chapter 4. Wala nang Jonah chapter 5. So, so ano yun po natin, go through natin. Siguro medyo ibahin natin ng konti, no? Para hindi parang sermon din ang dating. So, pag-usapan natin ng maayos at ng ang Jonah chapter 4. Okay. So magsimula muna tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito na makasama ang mga kapatid sa BSL para Lord sa pag-aaral ng iyong salita, sa fellowship, sa pagsamba sa inyo. Tunay po na napakasarap po ng araw ng linggo na makikita, makasama mga kapatid, Lord, at makakarinig ng iyong salita. Sana po ay palagi naming hanap-hanapin ito. At salamat din po sa patuloy na katapatan ninyo sa provision sa amin, sa mga bagay na pwede naming gamitin para po sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. So dalangin ko po sa pag-aaral namin ngayong hapon, patuloy namin makita ang kaluwalhatian ninyo at ang puso po ninyo, Panginoon, na punong-puno ng habag. Kayo po ang maluwalhati, Lord, sa lahat ng bagay. Ito aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. So, idadaong na po natin ang barko ng ating series sa Book of Jonah by studying chapter 4. Habang nung inaral po natin ang Jonah, no, marami tayong nakilalang mga iba-ibang mga characters. Bukod kay Jonah, sino mga character ang nagpumukaw sa inyong isip? Si David. Hindi, sa Book of Jonah. Sa Book of Jonah, sino yung mga character na nakilala ninyo na tumatak sa isip ninyo? Si Jonah, yung fisherman, yung king, no, na pinag-aral natin kanina, yung whale, sabi niya, hindi ako whale po. Yung malaking isda, no, yung malaking isda. Kasi, yan, no, yung malaking isda. Okay. Siyempre, nakilala din natin yung mga tiga Nineveh. Yung mga Nineveh. At alam niyo po ba na ang Nineveh ay pwede niyong ibilang sa mga pinaka-brutal na mga tao na nabuhay sa buong mundo? So marami tayong sigurong kilala na throughout history ng mga taong brutal, no? Yung mga maraming pinapatay, maybe someone like Hitler or sino pa? Duterte. Wala naman pong political na away dito sa BSN, no? Nagkakasundo naman po kayo lahat. Okay? So, yan, Duterte daw. At marami pang iba. No, ang mga tiga Nineveh, kasi capital sila ng Assyria. So, makikita ninyo, meron pa silang, kasi sila, pag may mga brutal silang ginagawa sa ibang bayan, proud pa sila. And they would record it in obelisks, mga stone tablets. At kung magre-research kayo, makakakita kayo ng mga inscriptions na sinusulat nila kung ano mismo yung ginawa nila dun sa mga biktima nila. Siyempre, hindi ko po babasahin sa inyo dahil may mga bata po dito. No? So, yung mga gustong magbasa, hanap na lang kayo sa history. Hindi ko rin bibigay yung link. Bahala kayo maghanap. Baka sabihin nyo, galing kay Pastor JC to. Hindi. So, pero malupit po sila sobra. At hindi po sila, ang Israel po ay nakaranas ng maraming pag-atake ng Assyrian Empire. Noong 853 BC, merong war kung tawagin, Battle of Karkar. Sa history niya mababasa, hindi sa mismong scripture, pero doon inatake ng Assyria ang Israel. Sa 841 BC, makikita naman ninyo, inatake ng Assyria si King Jehu. Tapos kagaya ng kwento ko sa inyo kanina, humihingi siya ng, kumbaga, suhol o pera mula kay King Jehu para hindi siya umatake.
Yung 841 BC na to, yung pag-atake kay King Jehu, is 100 years before tinawag si Jonah into ministry. So you would imagine, may history na of brutality, may history of attacking Israel, ang Nineveh, ang Assyria, and then God called Jonah, go to Nineveh. So, marami kang reason na pwedeng maisip. Kasi so far, sa pag-aaral natin ng Jonah chapter 1 hanggang 3, hindi pa naman sinasabi ni Jonah yung dahilan eh. Wala ka pa mababasa. Pero kung tayo, kunyari, papupuntahin ni Lord na, Brother Angelo, punta ka sa Iraq. Mangaral ka doon. Uh, Brother Rainier, punta ka sa Afghanistan. Mga ganun, no? So, matatakot din talaga tayo. Maintindihan. Actually, Assyria is Iraq. So para. Okay. Isa sa mga reason pa na nakita natin kung bakit ayaw niya pumunta sa Nineveh is ayaw niyang maligtas tong bayan na to. Kasi nga galit siya eh. No? At sa maraming paraan, sa maraming pagkakataon, si Jonah ay parang nagiging representative ng nation ng Israel. Pinag-usapan na natin ito kanina during the preaching na tinawag ng Panginoon ng Israel to represent God, to preach about God to the Gentile nations, pero hindi nila ginampanan yung role nila as missionaries of the Old Testament. No, sila dapat 'yun. Sila dapat yung mga misyonaryo ng panahon na 'yon, pero hindi nila ginagawa sa Nineveh, sa ibang mga bayan kasi galit sila. So, yung story ni Jonah at ng Nineveh ay rebuke sa Israel for failing to live out the missionary work na inutos sa kanila ng Panginoon gawin. Ngayon, tanong po sa atin, meron po bang mga tao sa buhay natin na parang mga Ninevites? Mga tao na ayaw natin share ng gospel. Mga tao na siguro nakaaway natin. Mga tao na nanakit sa atin. Mga tao na maybe meron dito na daya kayo sa business o kung ano man. People na, mga taong wala tayong pakialam. Meron po ba tayong ganong puso din, kagaya ng mga Israelita? Isipin natin in a global sense, nananalangin po ba tayo para sa mga ibang bansa? China, Russia, Iraq, India. No? Pinapanalangin po ba natin ang kaligtasan nila? How about members of the LGBTQ community? Do we pray for them specifically? The Lord save them from their sinful lifestyle, from their sin. Or in a national sense, do we pray for Duterte? For his... Tumawa si Mami! I heard a violent reaction! Tiga Davao. Pinagpipray ba natin ang kaligtasan ni Duterte? Pinagpipray ba natin ang kaligtasan ng Aquino family? Pinagpipray ba natin ang kaligtasan ng Marcos family? Kaligtasan ni Alice Guo. Kilala niyo pa ba siya? Kaligtasan ng mga senador natin o ng mga corrupt politicians. How about in a personal sense? May mga nakatampuhan na ba kayo sa buhay ninyo na hindi nyo pinagpipray? Mga kasama nyo sa dating church na nahiwalayan natin? Do we still pray for them, for their salvation? For the Lord to bring them to light if napunta sila sa maling turo. Just as the Lord called Israel to be light to the nations, we are also called by the Lord Jesus Christ to be light where? Light where? Light, saan tayo dapat magliwanag bilang ilaw? Sa darkness, sa mundo. Sa mundo. Hindi lang sa BSL, hindi lang sa Paranaque, hindi lang sa favorite nating mga tao, hindi lang sa mga kasundo natin, buong mundo. Ang light,
Pag sinindihan mo yan sa ilaw, pag open mo yan, wala yang spot. Ay, ayoko yung part na yun ng sahig. Wala akong ilaw na ilalagay doon. Wala, di ba? It will light. It will shine kung saan siya nakatutok. At yun din ang panawagan ng Panginoon sa atin. Ang tanong sa atin, tumatakbo ba tayo kagaya ni Jonah? Kagaya ba ni Jonah, mas importante yung mga, sinaktan niya ako, ayoko siya, hindi ako komportable sa kanya, kesa sa magkaroon tayo ng evangelistic, pursuing heart kagaya ng Panginoon. So, ang Book of Jonah reveals to us the compassionate, merciful, slow to anger, pursuing heart of God. Pero, pinapakita din ito sa atin na kagaya ni Jonah, kung sa sarili lang natin, wala tayong puso na kapareho ng Diyos. Kung sa sarili lang natin, wala tayong pakialam sa ibang mga tao. So nakita natin, review lang natin from chapter 1. Nakita natin, tinawag ng Panginoon si Jonah, punta ka sa Nineveh. Ang ginawa ni Jonah, tumakbo. Ran away from the presence of God. Wala siyang pakialam, kilala niya ang Diyos, alam niya ang kabanalan ng Diyos, alam niya ang kapangyarihan ng Diyos, alam niya nakikita ng Diyos kahit saan sa tumakbo. Pero magre-rebelde ako, tatakbo ako, punta akong Tarshish. Pero nakita natin, hinabol siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, hinulog siya sa dagat, pero niligtas din siya ng Panginoon. Sa loob ng tiyan ng isda, nakita natin kung paano nag-pray si Jonah. Karoon siya ng prayer retreat doon, mag-isa. Nakita natin kung paano siya ni-restore ng Panginoon. Biyaya ng Diyos. At niligtas siya ng Diyos, ang prayer niya, ang pagtatapos sa chapter 2, salvation belongs to the Lord. At again, nakita natin, nilabas siya ng isda mula sa kanyang tiyan. Sabi niya, salamat sa Diyos, wala ka na sa tiyan ko. At si Jonah naman ay nasa pampang, no? At sabi naman niya, salamat sa Panginoon, wala na ako sa malansang tiyan ng isda na yon. So, ano ngayon, nakita natin chapter 3, kung paano ni-restore ng Panginoon si Jonah. So, fresh na fresh ito sa atin kanina. At ni-restore siya to receive the word, to obey the Lord, to obey the word, to declare the word, to witness the word, and to please the Lord. No? So, kita natin, nag-preach siya sa Nineveh, yet 40 days, Nineveh will be overthrown. Na-observe natin yung implication ng one-line message na ito. Pero ito pa ang pwede natin ma-observe dito. No, kahit one line ito, punong-puno ito ng katotohanan na maaring yumanig sa mga tiga Nineveh. Kasi yung one line na nagsabi na yet 40 days Nineveh will be overthrown, ibig doon sabihin, merong Diyos na kataas-taasan sa lahat na pwedeng maghayag ng kawasakan ng isang buong bayan at may karapatan siyang gawin yun. Ibig sabihin ng isang line ng preaching na yon na merong Diyos na banal at galit sa kasalanan. At merong Diyos na nakakakita ng lahat ng kasalanan, hindi lang ng Israel, kundi maging ng buong mundo. At merong isang Diyos na makatwiran at righteous na magpapaulan ng kanyang paghuhukom at ng kanyang puot laban sa lahat ng mga nagre-rebelde sa kanya. At yung 40 days, Nineveh will be overthrown, ibig din sabihin nun, merong Diyos na nagbibigay ng limited amount and short time to repent. Pero ibig sabihin din nun, na dumating sa kanila yung mensaheng yet 40 days, merong isang Diyos na mahabagin, na nagpadala ng isang propeta para bigyang babala sila sa parating na paghukom na ito. At finally, isang Diyos na mahabagin at puno ng grasya para bigyan sila ng pagkakataon magsisi sa kanilang mga kasalanan. At nakita natin kung paano nagsisi ang mga tiga Nineveh kanina. About 600,000 people of them. Pinakita yung humility ng hari. Pinakita yung humility ng buong bayan. Itong pinakamalakas na bayan ng panahon nila, lahat sila nagpasakop
sumamba, humingi ng tawad sa Panginoon. Kung ikaw si Jonah, nakita mo yun. Di ba sabi sa scripture, pag may isang nagrepent, anong ginagawa na sa kalangitan? Rejoice! Imagine 600,000. Concert siguro yun, no, sa heaven. Sarap siguro pakinggan nun. Pero si Jonah, dito sa chapter 4, makikita natin yung greatest plot twist sa book na ito. Kasi, imbis na magdiwang si Jonah, naggalit. Naggalit si Jonah. Bakit kaya? At for the first time, sa book na ito, makikita natin mag-uusap ang Diyos at si Jonah. So far kasi, chapter 1, ang Diyos ang nangusap kay Jonah, takbo si Jonah. Chapter 2, si Jonah ang nangungusap sa Panginoon, oo, pinatawad siya, niligtas siya, pero walang reply, di ba, sa Panginoon. Chapter 3, nangusap ang Panginoon, pinadala ulit si Jonah, punta si Jonah sa Nineveh, nag-preach. Pero wala pang time sa chapter na ito na nag-dialogue ang Panginoon at si Jonah, at dito natin makikita yon sa chapter 4. Sa pamamagitan ng pag-uusap nila, at sa mga object lessons na ituturo ng Panginoon kay Jonah, ipapakita ng Diyos ang kanyang kahabagan at ang kanyang compassion. At panalangin ko, pag-aral natin itong Jonah chapter 4, maintindihan natin at maranasan natin ang habag ng Panginoon sa buhay natin at magkaroon tayo ng puso na kapareho niya. Sa pag-uusap ng Panginoon at ni Jonah, makikita ninyo bibigay ng mga tanong ang Panginoon sa kanya. At pag nagbabasa po tayo ng scripture, marami tayong pagkakataon makikita natin nagtatanong ang Panginoon, di ba? Meron kayo naalala, specific na verse o account sa scripture na nagtanong ang Panginoon? Anyone? Sa Job. Yes. Sa Job. Alam niyo kung ilang questions yun? From 38 to 41. Alam niyo kung ilan? 60 plus. 60 plus questions tuloy-tuloy. Where were you? Where were you when I this? Where were you? Ganyan, ganyan. No? Ano ang purpose ng Panginoon pag nagbibigay siya ng tanong? Meron ba siyang hindi alam na gustong malaman? Kaya siya nagtatanong? Hindi. Nung tinanong niya si Adan at saka si Eva, nasaan kayo? Hindi ba niya alam kung nasaan sila? Alam niya, di ba? Nung tinanong niya sila na, sino nagsabi sa inyo nakahubad kayo? O kinain niyo ba yung prutas sa sabi ko wag niyong kainin? Hindi ba alam ng Diyos yun? Alam niya. Pero bakit siya nagtatanong? Nung tinanong niya si Cain, nasaan ang kapatid mo? Alam ng Diyos yun. Nakita niyang pinatay niya si Abel. Pero bakit siya nagtatanong? Pag nagtatanong ang Panginoon sa kanyang salita, sa Biblia, nilalabas niya yung puso ng taong tinatanong niya. Gusto nang ungkatin din ng tao mismo na kausap niya, ano bang nilalaman ng puso ko? Ano bang nangyayari sa akin? So dito, sa Jonah, merong tanong sa ating lahat. Kung isa-summarize natin, ang tanong nito para sa atin, meron ba tayong puso na kagaya ng Diyos? Meron ba tayong puso na kagaya ng Diyos? So habang dadaanan natin itong Jonah, chapter 4, magtatanong tayo ng mga probing questions sa puso natin para makita natin kung meron ba tayong kaparehong puso ng Diyos. At ang first question para sa atin, from verse 1 to verse 4, do we call God's mercy evil? Tinatawag ba nating masama ang habag ng Diyos? Tingnan natin kung bakit ito yung tanong natin. Basahin natin from verse 1 to verse 4. But it greatly displeased Jonah, and he became angry. He prayed to the Lord and said, please, Lord, was this not what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish, for I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abundant in loving kindness, and one who relents concerning calamity.
Therefore now, O Lord, please take my life from me, for death is better to me than life. The Lord said, do you have good reason to be angry? Surprising po yung turn of events, no? Gulat, parang ito yung sa scripture meron silang tinatawag ng mga surprises. Ito yun na ang ganda-ganda na nangyari ng chapter 3. One would expect magre-rejoice si Jonah. Wow, yung dati naming kaaway. Ngayon, naniwala sa Panginoon. Pero na-surprise tayo pag bukas mo ng chapter 4, it angered Jonah. Jonah was greatly displeased. Alam niyo po yung translation nito sa Greek, ay sa Hebrew, sa Hebrew, makikita ninyo pag ginamit, meron ba dito gumagamit na ng LSB, Legacy Standard Bible? Meron po ba? Wala. Sa LSB, ganito yung translation niya. It was great evil to Jonah. It was exceedingly evil to Jonah. Ano yung evil na sinasabi niya? Ano yung it was evil? Yun nangyari sa chapter 3. Yung kaligtasan ng Nineveh. Para sa kanya, evil yun. Evil in Hebrew is Ra'a. Ra'a. No, R-A tapos may apostrophe A. Hindi ko rin sure kung tama yung pronunciation ko, pero basta, yun yung basa mo sa English nun. Ra'a. Evil na yon is the same word used dun sa bagyo na tumama kay Jonah, nung Jonah chapter 1, nung tinawag siyang calamity. Evil is the same word used nung sinabi ng mga Ninevites, let's turn from our evil ways. And evil, Ra'a din, yung same word na ginamit dun sa calamity na dapat ipapadala ng Panginoon sa Nineveh pero inatras niya. Dito sa sentence na to na it greatly displeased Jonah and he became angry, Ra'a was used twice in one sentence. It was evil to Jonah, a great evil. Siguro pwede mo translate as, for Jonah, it was Ra'a, Ra'a. So ma-imagine mo yung puso ni Jonah going, Ra'a, Ra'a sa galit sa Panginoon. This is wrong. Hindi to pwede. Hindi pwede to, Lord. In other words, Jonah is calling the salvation of the Ninevites evil. Furthermore, he is calling the mercy of God that saved the Ninevites evil. And worse, Jonah is accusing God of committing evil because he saved the Ninevites. So this time, Jonah prayed to God. At finally, after 3 chapters, ayun, nasa 4th tayo, i-reveal ni Jonah yung puso niya kung bakit siya tumakbo nung time na tinutusan siya nung chapter 1. Anong sabi ni Jonah sa verse 2? Lord, hindi ba ito yung sabi ko na Kaya nung nandun pa ako sa Gath-Hepher, his own country, para hindi matuloy itong kaligtasan na gagawin mo sa Nineveh, tumakbo ako papunta sa Tarshish. Kasi alam ko, ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mabagal magalit. Ikaw ang Diyos na nag-uumapaw sa pag-ibig. Ikaw ang Diyos na nag-aatras ng parusa sa mga nagsisisi. At sabi ko na, ganun ang gagawin mo Kaya ayaw kong pumunta dito. So dito nakita natin, ito pala yung dahilan. Bakit siya tumakbo? Alam niyang pwede silang iligtas ng Panginoon, pero para pigilan yon, hindi siya pumunta. Alam niyo po, napansin niyo yung linya na ginamit niya dito? You are a gracious, compassionate God, slow to anger, abundant in loving kindness, one who relents concerning calamity. That sounds familiar, right? Because that's the character of God he revealed in Exodus 34. It's nire-recite ito ng mga Israelita, itong katangian na to ng Panginoon. But this is the only time in Scripture you will see that this character of God was spoken out of spite, out of anger. Na, Lord, alam ko ganito ko
Kaya naiinis ako sa'yo eh. Parang ganyan yung sinasabi ni Jonah. Ayokong gawin mo to para sa Nineveh. Grabe, no? Alam ni Jonah yung character ng Panginoon. I'm sure, bilang isang propeta, witness siya sa compassion ng Panginoon sa Israel. Kita niya sa buong scripture kung paano siya naawa kay Lot, kung paano siya naawa kay Judah, kung paano siya naawa sa mga Israelita nung nasa Egypt pa siya. Pero ngayong pinapakita ng Diyos ang kanyang habag, ang kanyang awa sa isang bayan na galit siya, sabi niya, I hate you for being compassionate, Lord. Parang ganun. Stark contrast kay Moses. Naalala niyo si Moses? Nung nagkasala ang Israelita, nung gumawa sila ng golden calf, habang si Moses nasa bundok, tinatanggap yung Ten Commandments. At nung nakita, nung nagalit ang Panginoon, sabi niya kay Moses, anong sabi niya? Uubusin ko tong mga taong to. Gagawa na lang ako ng bagong henerasyon mula sa'yo. Anong ginawa ni Moses? Lord, maawa ka. Alang-alang sa pangalan mo, huwag mong wasakin tong mga taong to. He interceded for these hard-headed people out of the mercy of God. Si Jonah is praying for the destruction of a nation, not interceding for them. Naiintindihan ni Jonah ang mercy ng Panginoon. Pero gusto lang niya yon pagpara sa kanya at pagpara sa bayan niya. Alam niyo, nung nasa isda siya, nung niligtas siya, sigaw siya, salvation belongs to the Lord. Nung nagliligtas na ang Panginoon ng isang bayang galit siya, sabi ko na, Lord, dapat di mo yan niligtas. Kagaya ng observation natin, kitang-kita natin si Jonah, alam niya ang salita ng Diyos. He is very knowledgeable. Nung nandun pa lang siya sa barko, nung tinanong siya ng mga sailor kung sino siya, anong sabi niya? I fear the Lord who made the sea and the dry land. Sa loob ng tiyan ng isda, nanalangin siya. Kung mapapansin niyo yung panalangin niya, puro Psalms yun na nire-recite niya. He knows it by heart. Dito, pinapakita niya sa chapter 4, kilala niya ang karakter ng Diyos. So marami siyang alam tungkol sa Diyos. Pero posible pala na ang isang tao, kahit napakarami ng alam niya sa salita ng Diyos, wala pa ring puso ng Diyos. Posible pala yun. At pwede rin pong mangyari sa atin yun. It is possible for us to know much about God, but not have much of God. Parang yung church ng Ephesus in the book of Revelation, who were so well equipped with the Word of God, na kaya nilang mag-discern ng mga false prophets, ng mga false teachings. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? You have left your first love. And this is my prayer for us. Hindi lang sa Higher Rock, BSL, lahat ng CCM churches. Kasi may mga church, mga kasama natin church, praise God, we're pursuing the knowledge of God. And that's good. That's good. That we are spending our lives studying Scripture. That we are giving our hours na may preaching na sa umaga, may Bible study pa sa hapon, may Bible study pa sa weekdays, and that's good. Pero wag po nating kakalimutan that the purpose of all these studies is for us to know God and worship God and obey God, and then also love others. As we love ourselves, utos po ng Panginoon yan sa atin. Pero si Jonah, sa galit niya, sa ginawa ng Panginoong pagliligtas, sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Kesa makita akong nililigtas mo to mga taong ayaw ko. Oh,
Parang Jonah chapter 1 all over again. Kita natin yung pride ni Jonah, kita natin yung katigasan ng ulo niya, kita natin yung pagiging extreme niya. Ibig niya sabihin, Lord, mabuti pang mamatay na ako kaysa ibigay mo yung awa mo sa iba. Sa kabila ng ganitong ugali ni Jonah, anong sagot ng Panginoon? Verse 4, do you have good reason to be angry? Contrast kay Jonah na susabog na, galit na galit, galit na galit, parang kidlat, kulog, ganun yung ugali ni Jonah. Ang sagot ng Panginoon, napaka-gentle. Do you have a good reason to be angry? Kung tutuusin, pwede siyang tamaan ng kidlat ng Diyos. Kung tutuusin, pwedeng magpatawag ang Diyos, yung big fish, uy, big fish, kunin mo nga ulit yun, lunukin mo ulit. Pwedeng gawin ng Panginoon yon. Pero tumugon siya ng may pasensya. Tumugon siya ng may habag sa isang taong nangangailangan pa rin ng habag. Kahit pa propeta niya to. Alam nyo, kung itatanong natin sa sarili natin itong question na to, every time nagagalit tayo, tatanungin mo yung sarili mo, JC, do you really have a good reason to be angry? Kasi hindi ka nabigyan ng ulam na yon kanina. Umuusok-usok pa, special yung ulam. JC, talaga bang kailangan mo magalit na naunahan ka ng isang sasakyan habang nagdadrive ka? O ang bagal ng jeep sa harap mo kasi kumukuha ng pasahero? O ang bagal ng pila sa bangko kasi isa lang yung teller? O ang haba ng pila sa grocery kasi manggadamatay na yung nag-iisang cashier para ibalot, para siya lahat? Pero minsan, di ba, nahuhuli natin yung sarili natin na ang layo natin sa puso ng Diyos, na sa mga maliit na bagay na ganito, nagagalit tayo. Tanong natin sa sarili natin, do we have good reason to be angry? And if we ask that question, mapapahiya ka eh. Teka, may kotse ako. Biyaya to ng Diyos ah. Do I have a good reason to be angry? Yung iba nakikita ko, dainit-init sa commute. Nakapila ka sa bangko, ang haba ng pila. Isipin mo, buti nga may pera ako sa bangko eh. Kaso hindi magbabayad ako ng bills eh. Pero may pambayad ako ng bills. Di ba? So, biyaya ng Diyos. If we really ask that question, do you have good reason to be angry? Kunyari, baby natin, minsan nahihiya tayo, di ba? Pag medyo maingay, ganyan. Hindi po. Don't worry about that. You would think, binigyan ako ng Diyos ng anak na pwede kong palakihin, na makilala ang Diyos at nandito siya sa church. Nakakarinig siya ng salita ng Diyos as young as she is. And so, okay lang yan. Normal yan sa bata. Let's just let them be there, listen. Hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos. Na minsan ang bata, akala mo hindi nakikinig, pero dumadaan yan sa isip nila. Pwede yan ipasok ng Panginoon sa puso nila as young as they are. So don't worry po. Don't worry. Just ano po. Yan. And so the Lord asks Jonah, do you have legitimate reason? Do you have a good reason to be angry? Anong sagot ni Jonah? Sumagot ba siya? Umalis! Nag-walk out! Bahala ka, Lord! Baka siya nag-walk out sa tingin nyo? Wala siyang pwedeng isagot. Wala siyang masagot sa Panginoon. Alam niya mali siya. Madali sa atin na i-condemn si Jonah. Pero if we think about it, we're not different from Jonah. Paano tayo mag-react kung may kapatid na naka-offend sa atin? Paano tayo mag-react kung merong kapatid na nakapagsabi ng salita na hindi natin nagustuhan? Instead of restoring them, sometimes ayaw natin i-confront din naman, so lalayo na lang tayo. Hindi ko na lang siya kakausapin.
Sabi niya kasi tumataba daw ako today. So hindi ko siya kakausapin hanggang sa pumayat ako. Hindi dumating. Oh, joke lang po. Minsan kung susuriin natin yung kailaliman ng puso natin, alam natin may mga pagkakataon nagtatanim tayo ng galit, may mga tao na iniisip natin minsan buti pa wala na yun sa church, eh. Hindi. Sana wala dito. 'Pag meron lagot kayo kay Kuya Jay. Susumbong ko kayo, 'di joke lang. Have you ever considered how difficult it is for us to love those who have sinned against us? Or minsan even those who don't see the same way as we are. Maybe iba yung ibang part ng doctrinal stand nila. Are we still able to love them? Do we have good reason to be angry? We have to ask that to ourselves. Sana hindi tayo dumating sa punto na 'pag may nagkasala sa atin, cut off yung fellowship, ayoko sa'yo, tapos we don't even pray about them. Ang Panginoong Hesus, people there mocked him, sinaktan siya, binastos siya. He prayed for them. Lord, they don't know what they're doing. He saved them. So let's not act like Jonah. Let's not call the mercy of God evil. Kasi yun yung first question natin, di ba? You know, we call God's mercy evil when we don't show that mercy to all. Not only to those who are good to us, but especially to those who have wronged us. Do we show them mercy? So nakita natin, nag-walk out si Jonah. Ang second question natin na makikita natin dito, do we wish for our enemy's destruction? Do we wish or pray for our enemy's destruction? Tingnan natin yung verse 5. Sabi sa verse 5, then Jonah went out from the city and sat east of it. And there he made a shelter for himself and sat under it in the shade until he could see what would happen in the city. So again, walk out si Jonah, wala siyang masagot, punta siya east of the city. Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa east. Umupo siya doon. Alam niyo po ba sa scripture, yung east, merong significance? Yung east ay place usually of judgment. Nung in-outcast ng Panginoon si Adam and Eve, they were outcast east of Eden. So yung east has a connotation of rebellion, of judgment in scripture. So kaming mga tiga-east, tiga-Rizal. Hindi, joke lang po. Pag may mga tiga-Rizal dito, magay matakot ko sa kayo nakatira. Dito yun sa scripture. Meron ba? Baka meron lumipat bigla. Ay. Umupo siya sa east, waiting for God to judge Nineveh. Umupo siya doon para, sabi niya, hihintayin ko. Gusto ko pa rin makita na wasakin ng Panginoon itong bayan na ito. At sa sobrang determined niya na maghintay doon, gumawa pa siya ng shelter niya, ng shade. Sabi niya, gusto ko kasi, komportable ako habang inihintay kong mawasak ang Nineveh. Gusto ko may shade ako. At alam niyo po anong interesting dito? Yung sabi doon na shade na ginawa niya sa ulo niya, booth, ang word na ginamit sa Hebrew, yun yung ginagamit nila na word para sa Feast of Booths. Alam niyo po ba yon? Feast of Booths na pinapacelebrate sa kanila ng Panginoon sa, mababasa niyo to sa favorite nyong devotional book sa Bible. Anong favorite yung devotional book sa Bible? Akala ko Leviticus. Wala may favorite ang Leviticus dito? Wala. Favorite pang patulag, joke lang. Leviticus. Maganda po yung Leviticus. Alam niyo, sidetrack lang. Saan nakapwesto yung Leviticus sa arrangement ng Pentateuch?
sa gitna. It's there for a reason. It's the heart of the Pentateuch. It's the heart of God for His people wanting to commune with them. Yun yung ang Leviticus. So I challenge and encourage you, basahin nyo tong book na to ulit. No. So tingnan natin. Sabi niya ng Panginoon sa Leviticus 23:40, on the first day you shall take for yourselves a foliage of beautiful trees, palm branches, boughs of leafy trees, willows of brook, and you shall rejoice before the Lord your God for 7 days. 23 verse 43, sabi dito, so that your generations may know that I had the sons of Israel live in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Pinapagawa sila yung booths na parang tent na maliit para maalala nila how the Lord brought them out of the land of Egypt. But now, Jonah made a booth for himself, waiting for the destruction of Nineveh. Again, a great contrast to Moses in Exodus 32, verse 31 to 32. Basahin natin to. Exodus 32, 31 to 32. Sabi ni Moses, sabi dito, then Moses returned to the Lord and said, alas, this people has committed a great sin, and they have made a god of gold for themselves. But now, if you will, forgive their sin, and if not, please blot me out of your book which you have written. Ano sabi ni Moses dito? Lord, patawarin mo yung Israel. Kung hindi mo sila papatawarin, sirain mo, wasakin mo na rin ako. Si Jonah, Lord, pag niligtas mo yung Nineveh, patayin mo na lang ako. Nakita niyo kung gaano kaiba ang puso ni Jonah. Pinagtatawanan natin si Jonah, pero ito na naman ako. Tingnan natin sarili natin. JC. Hindi ba may mga pagkakataon sa buhay natin na sa kailalim-ilaliman ng puso natin, may konting bahagi natin na natutuwa sa demise ng ating kaaway. Ewan ko po kung ilan dito sa inyo ang nanggaling sa ibang church at lumipat dito. Meron po iba sa atin galing sa shall not be named na church. No, ako, galing ako sa ibang church din. No, dalawang church na pinanggalingan ko. We will not discount the reality, false doctrine, wrong teaching. Sige, nasaktan tayo sa leader doon. Hindi natin di-discount yun. That will be judged by the Lord. But then, what is our heart for the people in those church? Pag nakikita nating nagka-problema yung church na yon, o nakikita nating nauubos yung mga tao sa church na yon, iniisip ba natin, buti nga. Serves them right. Pag deep inside, sana maubos na nga talaga yung mga tao doon. O magkautang sila, hindi nila mabayaran yung building nila. Pag ganun tayo, aren't we like Jonah, sitting at the east of that church, waiting for the Lord to destroy the people there? Alam niyo po mga kapatid, ang dapat na tugon natin sa mga church na dating faithful, tapos lumayo sa Panginoon at kinailangan nating umalis, we should weep for them. We should weep and cry for the mercy of the Lord for them. That the Lord would spare them from complete destruction. That the Lord, by His grace, would change the heart of the people there, the leaders there, so that they would be faithful to the word once again. Why? Because the people in these churches are in the brink of danger. They think they're okay, but they're headed to hell. And we ought to pray for them. We ought to intercede for them.
Hindi ibig sabihin kailangan natin bumalik do'n, pero kailangan ng puso natin nananalangin, "Lord, iligtas mo 'tong mga taong 'to. Iligtas mo 'tong mga uma-attend sa church na ito na magkaroon sila ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, sa impyerno sila mapupunta kung mananatili sila sa maling ebanghelyo." And the same goes for any people who might have hurt us, for any people who might have caused trauma sa life natin. Let us not rejoice over their calamity. Rather, in mercy, the same merciful heart of God, let's intercede for these people so that the Lord would spare them from mercy, that He would save them just as He has saved us, that He would shower His compassion on them just as He was compassionate to us when we used to be in that church, when we used to hold the same doctrine they had and move the same moves that they had. It was the mercy of God that we were brought into right teaching, and we ought not to be proud about it. We ought not, di tayo dapat magkakaroon ng mayabang na puso na, tama na ako ngayon, mga wala. No. Please, please, we have to reach out to them with mercy. We praise God. We praise God dahil napaka-patient niya sa atin kung ganun siya ka-patient kay Jonah, na sabihin natin napaka-childish na propeta. Kung makakakita tayo ng ganitong propeta in our time now, ang nasa isip natin, talaga Lord, tumawag ka ng ganyan para maging propeta? Ganun ang Panginoon eh. Siya ang pumipili eh. Pipili siya kahit ano pa yung personality ng pinipili niya, ginagamit niya. Pero itutuwid din niya kung may mga mali pa yung tinawag niya, kagaya ng pagtutuwid na ginagawa niya kay Jonah. Patuloy po natin. Verse 6 hanggang verse 9, ito ang tanong sa atin. Do we only care about our comfort? Do we only care about our comfort? Let's see this. Verse 6 muna, sabi. So di ba alam natin si Jonah, nakaupo siya sa east of the city, may booth na siya na ginawa. Let's see verse 6. So the Lord appointed a plant, and it grew up over Jonah to be a shade over his head to deliver him from his discomfort. Anong reaction ni Jonah? And Jonah was extremely happy about the plant. So the Lord appointed. This is supernatural. Ibig sabihin, biruin mo, no? Gumawa lang siya ng mga stick-stick dyan na parang tent. Pagtingin niya, puno na ng halaman. Tumubo. Overnight, hindi lang overnight to, mabilis, instant. This is a miracle. And this is a miracle that God did for Jonah. And then, God did this, sabi, to deliver him from his discomfort. Alam niyo po yung word na ginamit sa Hebrew for the discomfort? Ra'a. Yung word for evil, yun din yung word na ginamit for this discomfort. Ibig sabihin, God is delivering Jonah from evil, from his sinful, rebellious heart. Anong response ni Jonah again? Nung nagkaroon siya ng shade? Extremely happy. And this is the first time in this book you see Jonah happy. First time, napaka-grumpy niya, di ba? All throughout. Napakalungkot niya nung chapter 2. Chapter 3 natin nakita. Hindi natin alam kung masaya ba siya ba nagpipreach. Pero ito, first time, ang saya-saya niya, he was so relieved. At ano ang cause ng kanyang happiness? Yung plant. His comfort. His comfort. Alam nyo, ano yung reaction niya nung nililigtas ng Diyos yung Ninive? Angry. Anong reaction niya nung may shade siya sa ulo? Happy. Anong pinapakita ng Panginoon dito?
'Di ba? Nire-reveal ng Diyos kay Jonah, "Anak, nakikita mo ba yung sarili mo? Galit na galit ka dun sa pagligtas ko. Nung nagkaroon ka lang ng shade, tuwang-tuwa ka." So, in order to teach Jonah further, verse 7, God appointed a worm when dawn came the next day, and it attacked the plant and it withered. Super worm. Ma, nawasak niya yung plant ng isang araw. Ang lakas ng worm na to, no? But furthermore, sabi ni God, hindi pa yan enough. When the sun came up, God appointed a scorching east wind. Naghihintay ka sa east, ha? O ayan, east wind. And the sun beat down on Jonah's head so that he became faint and begged with all his soul to die again. Death is better to me than life. Ito na naman si Jonah. Napaka-extreme ni Jonah, no? Pag hindi niya nagustuhan, Lord, patayin mo na ako! Pag ay may shade ako, salamat, Lord! Nung tinanggal ni Lord, Lord, patayin mo na lang ako! Ay. But God is revealing the heart of Jonah. Biro nyo. He's putting his personal comfort at the same level as the destruction of an entire city. And he'd rather be die than be uncomfortable. He's so preoccupied with himself. Galit na galit siya kasi naiinitan siya habang hinihintay niya yung isang bayan na tupukin ng apoy. But God patiently responds to him. Again, do you have good reason to be angry about the plant? Anong sabi ni Jonah? Verse 9. I have good reason, even to death. No, sumagot na siya sa Panginoon. May dahilan ako kasi binigay mo to sa akin, tas bigla mong binawi. Naramdaman ko yung comfort, tas biglang tinanggal mo sa akin. I have good reason to be angry. Hindi na siya nag-walk out. Sumagot na siya sa Panginoon. Excuse me po. Tubig lang. Kaya po ni Jonah. Not only do we tend to rejoice over the destruction of our enemy, we also tend to be angry at the removal of our comfort. Pag hindi na komportable, Lord, bakit ka ganito? We are self-entitled people. This is the reason why so little go to missions. This is the reason why so little volunteer for ministries. This is the reason why many fathers do not teach at home. This is the reason why many churches are crumbling, because people are so transfixed with their own comfort. Ayokong magmisyon, mainit dyan. Ayokong magmisyon doon, mabaho yung lugar na yon, masikip doon. Ayokong mag-serve sa ministry kasi kailangan ko gumising ng mas maaga, pumunta ng mas maaga sa church. Ayokong pumunta ng maaga sa church kasi magliligpit ako ng upuan. Gusto ko pagdating ko doon, uupo na lang ako at malamig na yung lugar. At marami pang iba. All because we're too busy having compassion on ourselves and not having compassion to others. Let us then learn from the Lord in this last portion of the book, in verse 10 to 11, and the question we ask to ourselves, do we reflect the provident mercy of God for the nations? Verse 10 to 11, sabi ng Panginoon, then the Lord said, you had compassion on the plant, for which you did not work, which you did not cause to grow, which came up overnight and perished overnight.
Should I not have compassion on Nineveh, the great city, in which there are more than 120 persons who do not know the difference between their right and left hand, and as well as many animals? Pinapakita ni God, ng Panginoon kay Jonah, Jonah, naawa ka sa plant. Talaga? Sa of all things na kakaawaan mo, halaman, walang buhay, walang eternal life, maawa ka diyan. At in fact, hindi mo pinalaki. Hindi ikaw ang nagtubig, hindi ikaw ang nagbungkal. Dumating lang 'yan ng overnight. Naawa ka dun nung pinatay siya nung superworm? Super Pero itong mga tao sa Nineveh, 120,000 ang sabi nila yung ibig sabihin nitong mga bata. So in other words, 120,000 mga bata, roughly around 600,000 na mga tao who would die, who would perish pag hindi sila naligtas. Hindi ka naawa sa kanila. Pinapakita ni Jonah, ng Panginoon kay Jonah, yung kanyang puso. Jonah, ito ang puso ko bilang Diyos. Punong-puno ako ng habag sa mga tao, hindi lang sa Israel. Sa mga tao sa buong mundo, sa mga tao sa ibang bayan. At hinahabol ko sila para maligtas sila. Kaya ako itinatag ang Israel para sa pamamagitan ninyo mapangaralan sila patungkol sa akin. Kaya rin sila itinatag bilang isang bayan dahil sa pamamagitan ng bayang Israel, ipapanganak ang tagapagligtas na magliligtas hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Yun lagi ang plano ng Diyos simula pa lang. Ang kaligtasan ay para sa lahat dahil yan sa habag at awa ng Diyos sa taong mahal niya na nagrebelde sa Kanya at kinailangan niyang itapon mula sa Garden of Eden. But Jonah is so far, napakalayo ng puso ni Jonah sa Diyos. He is selfish, self-entitled, self-comfort seeking, self-glorifying heart. Ang Book of Jonah, diyan siya nagtapos. It ends with a question mark. It is open-ended, kung mapapansin niyo. Siguro, nung binasa niyo ito, marami sa inyo nagtanong, ano nangyari kay Jonah? Ano nangyari? Nagsisi ba siya? Nagbago ba siya? Antayin po natin yung Jonah chapter 5. Sinusulat pa po. Sinusulat pa. Sa langit po, matatanong natin si Jonah. Kung nasa langit siya, no? Sa tingin ko po, ito sa tingin ko lang hindi ko sasabihin na this is 100% confident. Pero ako sa tingin ko, si Jonah yung nagsulat ng book na to. Sinulat niya lahat ng kahihiyan niya. Sinulat niya lahat ng nangyari sa kanya. Hindi niya sinulat kung may mabuti siyang nagawa sa huli. Malamang nagrepent si Jonah. Malamang nagrepent siya. At natuto siya. At ginawa niyang ganito yung ending nitong sinulat niya para ibigay din sa atin yung tanong na to. Ikaw, anong gagawin mo? Anong puso meron ka? Kapareho ka ba ng puso ng Diyos? O kapareho ka ba ng puso ni Jonah? Since tinatapos natin at sinasara natin ang Book of Jonah, alam ko may 4 na tayong tanong na sumugat na sa ating mga puso. Pero bibigyan ko pa kayo ng 7 mga tanong na lalo pang uukit sa ating mga puso. So pakinggan po ninyo itong mga tanong na to. Naka-record naman to, no? Ayan. So kahit di nyo masundan ng sulat, balikan nyo na lang sa recording. First question. Have you ever wanted your way more than God's will? Second, are you inclined to settle for the comforts of people and places that are familiar to you instead of paying a cost to go to people and places that are foreign to you? Third, how often do you pray for and desire the good of other people, even if they are considered your enemies? Number 4, have you ever questioned the justice or mercy of God? Number 5,
It is possible. Is it possible for you to know about the character of God, yet not show the compassion of God? Number 6, do you sometimes care more about your earthly desires than others' eternal destinies? Number 7, what do you truly want more? A comfortable life in your nation or the spread of the gospel in all nations? When we look at ourselves, we know, left to ourselves, we like our comfort very much. Left to ourselves, we lack concern for others. Left to ourselves, we don't like the mission of God. How can we be saved from this? Who do we need? We need Jesus, the greater Jonah, the one who willingly went down into the earth, humbled himself in complete obedience to the Father, even to the point of death on the cross. Jesus died and was buried in the grave for 3 days, not because he was defeated by death, but because he conquered sin and death. And 3 days later, he was not vomited by the fish, rather, he rose from the grave. Jesus willingly, powerfully, and spent his time preaching both judgment and mercy from city to city, both Jews and also Gentiles, sacrificing his comfort. Siya, si Jonah, gusto ng something to be a shade over his head. Jesus had no place to lay his head. He sacrificed despite the way people treated him. He was despised. He was rejected. But in order that people might hear the gospel, he lovingly went on ministering. When he saw the nations, the people scattered like sheep without a shepherd, what did Jesus feel? Anger? Yung mga taong to nag-reject sa akin? No. He felt compassion. He wanted to gather them like a hen would gather their chicks. When the nation needed mercy and salvation, hindi niya sinabing, Lord, kung ililigtas mo sila, wasakin mo na lang ako. He said, Lord, I would die so that they might be saved. This is the heart of God. At unang makikita natin dito, if you have not yet put your faith in Christ, kung hindi ka paligtas, see Him pursuing you. The reason you're here, you're listening to this message, God is pursuing you. Matagal ka na dito, kabataan na nandito, nakikinig ng Ebanghelyo, the Lord has been pursuing you. Wants you to see His heart. Wants you to know that He's pursuing you in love, in mercy, in grace, in compassion. And if you come to Him, He will save you. But if you don't, there's judgment. There's judgment. If you're struggling with your sin, if you're struggling with obeying God, bilang isang mananampalataya, the Lord is pursuing you. The Lord wants your restoration. The Lord wants the joy of your salvation restored. The Lord wants you to overcome that sin that hinders you from your sweet communion with Him, because you are His child. And He wants a sweet communion and fellowship with you. Faithful brothers and sisters, kung kagaya ko, after studying this, you would have seen yourselves not having the kind of heart that God does, at least lacking.
we have good news. The Lord loves to give that heart. And if we pray to the Lord, Lord, give me this heart, He will give it to us through the Holy Spirit. So now the Lord calls us after seeing His heart. There's no more need to wait for us, for the Lord to tell us to arise and go, because the Lord has already given us the command. Go, therefore, and make disciples of all nations. Because of the mercy that we have received, run and preach and share the gospel of God's compassion and grace as far as our feet can take us. Let's pray. Lord, thank you for this book, a wonderful book of Jonah. So much to learn, so much still to learn. Thank you for the richness of your word, and thank you for your compassion. All the believers here who have put their faith in you have received that compassion. And so I pray that we would be able to live out that compassion for others, for those not only who are close to us, but even to those who have in any way of our lives antagonized us. Forgive us, Lord, for the times when we are so unmerciful, when we prayed or hoped for the destruction of our enemies, of those who hurt us. But teach us, Lord, as you commanded us to love our enemies, to pray for their salvation, even when they hurt us. Be glorified, O Lord. We know it's not easy, but by your grace and by your spirit, we know it is possible. Tulungan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po ang BSL. Tulungan niyo ang Higher Rock. Tulungan niyo ang church sa CDO and all the rest of your people to have the same heart that you have, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you po.